What's up mga pads? Ganda ng beauty dito. Sa Antet oh. Andito pala tayo ngayon araw sa Bitukang Manok sa Atimonan, Quezon. Dito natin sisimulan ang ating vlog ngayong araw. Ang ating palang pupuntahan ngayon ay sa dagat naman, sa San Narciso, Quezon. Pero bago sana tayo magsimula mga pads, please pa-subscribe naman ang aking YouTube channel at Facebook page. Ganda. Ito ang Old Zigzag Road o mas kilala sa tawag na Bitukang Manok na matatagpuan sa puso ng Quezon Province sa bayan ng Atimonan. Tinawag ito na Bitukang Manok ay dahil sa sikong-siko nitong kurbada na daan na animoy kagaya ng sa bituka ng manok. Itinayo ito noong 1969 sa panahon ni President Ferdinand Marcos Sr. Layo ng proyekto na to na mapabilis ang transportasyon ng mga tao at produktong agrikultura na nagmumula sa Lucena, Pagbilao at Atimonan. Sa ngayon, mga 4-wheel na maliliit na sasakyan at 2-wheel na mga motor ang pinapayagan na dumaan dito. Yun, tara, bakbak na uli. Salamat sa pahinga, Bitukang Manok. 3 hours pa ang biyahe natin papunta sa San Narciso. Pina tayo mga pads. Lamig dito. Sarap. Iba rin talaga ang pakiramdam pag nadaan ka dito sa Bitukang Manok. Ipaparamdam niya sa iyo ang kahalagahan ng puno. Bibigyan ka niya ng dilim at sariwang hangin dito na hindi mo naranasan sa Maynila. Higit sa lahat, makakaramdam ka dito ng sobrang lamig kahit summer ngayon at napakainit ng panahon. Dahil sa dami at nagtataas ang mga puno, para kang dumaan sa loob ng kagubatan na ginawa ng kalsada sa gitna. Mapapasabi ka na lang talaga na kawalan ng mga puno ang dahilan kaya sobrang init na ngayon sa Maynila. Nay, premium saan? Ito po. Time check 18:19. Alas 6:19. 2 hours and 40 minutes pa daw. Yun. Time check alas 6:20 na. Dito na tayo. Kita natin, sa pupuntahan natin ay 2 hours and 40 minutes pa. Ay, layo. Pagpipin talaga tayo. No choice. Hapon na kasi tayo umalis. Relax lang natin yung biyahe. Enjoy lang natin.
Paalala lang pala mga pad, kung hindi kayo pamilyar sa lugar na to ay magdoble ingat lalo na sa ating mga motorsiklo dahil marami at malalalim ang mga lubak dito. Higit sa lahat may release ng trend dito na kapag hindi mo napansin, tiyak nalilipad ka at maaaksidente. Kaya iba yung ingat mga pad lalo na pagka ganitong gabi na. Doon, kanan daw tayo rito. Yun, pag Bicol, kumakaate mo ng town trapper. Paalala uli mga pads, pag nasa ganitong senaryo kayo, huwag ipilit ang karapatan na nasa tama ka. Lalo na pag ganyang kalaki ang tatama sa'yo. Tapos motorsiklo ka pa, huminto at sikapin mo na lamang na iwasan siya na hindi kanya mabangga. Kumalma at hayaan mo na lang siya hanggang sa makalampas siya sa'yo. Huwag na huwag gagawa ng gulo o kahit anong komosyon dahil abala lang o kapahamakan ang hatid ng gulo na yan. Magpasalamat na lang sa Diyos at walang masamang nangyari sa iyo. Idol kita! Galing! Sabi ko, yan guys, ito mga pads, itong release na to, yan, pag di mo ito napansin, lilipad ka rito. Ito lalo na motor ka. Guys, ito yung pangalawang release, oh. Grabe lubak. Ito, yung dalawa. Dalawa lang ito eh. Hindi lang ako sure ha. Pero ang pagkakalam ko dalawa. Antabayanan niya yan. Pangalim mo. Bigay ka ito papunta sa south. Quezon, Bicol, Matlo. Yun, sa wakas, nandito na ang Narciso. Welcome. Pagkakita sa arko, ginanahan at nilatrad ko ng muli dahil pagod na ako at nararamdaman ko na nagdadapuan na ako ng antok. Kung ako ay pagod na, yung motor ko naman mauubos na pala ang laman ng gasolina. Kaya lalo ko nagmadali na makakita ng malapit na gasoline station. Dahil sa ganitong probinsya na liblib, walang gasoline station na nagbubukas ng 24 hours. Kaya lalo ko nagmamadali dahil malalim na ang gabi. Dahil pasara na lahat ng gasoline station. Ultimo yung mga nagtitinda ng mga tindahan na bote-bote sa gasolina. Yeah, pwede mong tanong? Malapit na gasolina dito? Dito, wala rito? Malayo? Malapit lang yun, yan lang. Okay. Ilaw na yun, buti-buti pa buka? Hindi, gasoline station talaga. Diyan pa. Salamat tayo. Sige. Salamat. Salamat. Bukas pa ya? Putang ina. Isa lang ata itong gasoline nandito. Buti umabot. Sabi. Putang ina.
Premium po ya, full tank. Ito nag-isa lang pong gasolina dito sa sana, no? Sana yun po sir, at sarado sila eh. Ako yung Hindi, doon galing siya. Alam, wala ako nadaan ng gasoline station eh. Diyan sa loob. ay wala talaga, sarado na. Putang grabe. Full tank ya. Sabi mo, hindi umabot. Saan pa pong biyahe niya? Diyan na lang po, malapit naman na po. Ako lang sir ang bukas na dito hanggang alas 10. Sarili niyo po to. Ayos, ayos. Negosyo. Pasara na rin kayo. Hanggang alas 10 pa po, ina-ready ko lang. Ah. Para mabawasan ang gawa. Dami pang gagawin na eh. Grind ng grind ya. Ano? $170 sir. Sige, sagad mo. Uy! Ay! Diba, may basahan kaya? 170. Punas na lang. Yeah. Magkano? Iso. Yan yung pagpo kay Manila. Opo. Wala pa pisyo niya. Ito po yun. Thank you, Salamat sir. po. Sige po, salamat ya. Salamat. Tinigtanong tayo sa mga bata. Tangina yung bala ko pa naman sana di magtanong. Ay, nako. Salamat muna tayo dito sa mga bata. Hindi tayo nagtanong tayo. Wala tayong mga small yung buti-buti. Kaya mas mahal yun. San Narciso! Lapit na. 40 minutes. Salamat muna tayo. Salamat ah. Sige po. Ganun lang ano. Pag hindi ko pamilya yung lugar, ang tanong. Ay, kain na naman hanapin natin. Ano meron? Parang maraming tao. Mo? Baba. Baba. Baba ka muna. Inano, baka wala tayong matulugan ito. Ha? Medyo minalas tayo sa part na to. Yung pagod at antok ka na, sarado pala yung beach na pupuntahan mo. Ito yung mahirap kapag walk-in ka. Gaya nito, hindi pala sila nag-ooperate ng overnight kapag ganitong hindi weekend o hindi maraming tao. Sabi yan ng lokal na pagtanungan namin. Kaya napagdesisyon ko na humanap na lang ng iba at umalis. Sa aking paghahanap, tagpuan ang natagpuan ko na hindi angkop para sa amin. Hayop na yan. Dead end pala to. Spot pala ito ng mga baby time. Sana all may baby time. Ay, bago. Sabit, parang nabuhay naman to. Putang ina daw. Putang ina. Ha? Bukas ko ng ilaw. Nagulat sila. May nagkakalikutan pala sa gitna ng dilim. Kaya sobrang hiyang-hiya ako ng mga time na yan. Hindi ko na binuksan yung ilaw ko palabas. May ano ba kanyan tayo? Kainan? Wala.
Wala na. Sige, okay lang po. Okay lang po. Okay lang po kay sir. Oo. Matapos na maraming paghahanap, sa wakas nakakita rin kami. Ito ang No Palm Beach. 11:30 na ng gabi nang dumating kami dito. Tahimik na ang lugar at iba ay mga tulog. Asa ba si ate? Ito yung area na napili ko. Dito kami magtatayo ng tent. Ginabi na tayo ng dati. Ay, hindi. Masaya. Masarap sa mga gala. May thrill. Wala na kami sinayang na oras ng kapatid ko. Habang ina-assemble ko ng paglulutuan, pinaghugas ko naman siya ng bigas. Siya na ang pinamahala ko sa pagluluto para mapabilis ang trabaho namin. Ako naman mag-a-assemble ng pagtutulugan namin. Tapos din, ganito talaga yung mga gala. Yung mga aberya ng mga hindi inaasahan talaga. Itlog na may ano. Ay nang ano, Dito dalo. na. Dahil sa dami ng aberya na nangyari, ito alauna na ng madaling araw kami nakapaghapunan. So ano, bukas na lang. Papasyal ko kayo bukas, ikot ko kayo sa mga ano nito bukas. Kung anong meron sa beach na to. Bawi na kami ng pahinga. Good night, bukas na lang, umaga. Ayun, good morning guys. Pagod. Oras na ba? Takina, alas 6 ko lang pala. Kunti lang ng tulog natin. Noong oras na rin kasi kami dumating kagabi. Mismo kasing beach dapat na pupuntahan namin, sarado pala pag mga ganitong kaunti lang ang mga tao. Kaya naghanap-hanap muna kami, isa-isa nakatagal. Kape muna tayo. Ayun, kape tayo mga pads.
Grabe, tagal namin nakaano kagabi. Gawa nga na yung target namin na puntahan kagabi dapat ay sarado. Ang bala ko na nga lang sana kagabi ay ano eh, maghanap na lang ng raw camping eh. Kaya lang nakakatakot kasi yung raw camping, yung security mo. Hindi mo alam, baka mamaya siyempre atakihin ka. Alam mo yun, nakawang ka. Yung safety mo talaga eh. Yun ang nakakaano sa raw camping. Kaya bilib ako sa mga gumagawa. Ano, yan sila, shoutout nga pala, sila Direk Gino. Yan sila Eli Motors. Mga malulupit. Ako di kaya ng ano ko. Grabe. Ayun, nakatagal kami. Mag-alas ano kami nakapunta rito siguro. Mag-11 na PM kagabi. Ganun katagal. Grabe. Akala ko nga wala akong makikita eh. Buti tumatanggap to ng overnight. Kasi ibang beach daw dito hindi raw natanggap ng overnight. Gawa daw na hindi sila nag-ooperate. Pag ganitong matumal yung mga araw, hindi sila nag-ooperate ng ano ng overnight. Layo pa naman nito, 7 oras yung biyahe. May babalik lang kami. Ayop na yan. Grabe. Awa naman ng Diyos na iraos. So yun nga pala, shout out nga pala sa kumpare ko, si Don Ricky. Oh, mas kilala Don Ricky, Boss Rick. Shoutout sa'yo pre. Kung ano man yung pinagkakaabalahan mo ngayon, pagpatuloy mo yan. Hangad ko yung pagtagumpay ng mga pinagkakaabalahan mo, yung mga racket mo dyan. Ikot tayo mamaya after natin magkape. Lilibutin natin yung seaside tsaka yung mga accommodation nila dito. Ako ano-ano yung mga nandito sa loob ng ano, Nopalm Beach Resorts. Nopalm. Maganda siya, private. Disiplinado nila yung mga guests. Wala nang maingay nung pagtungtong ng alas 10. Mayroon lang isa nagbibideo ako eh. Parang residente dito yun eh. Pero in overall naman all good naman. Mga pads, lilibot ko kayo. Check natin yung mga ano nila rito. Yung mga cottage sila. Yan yung mga cottage nila. O room pala. Check natin. Ang price daw nito, pag dalawa lang kayo, 3,000. Ang pag lima, 4,500 sabi ni kuya. Maximum of 5 daw kasi ito eh. Na, tingnan natin sa loob. Okay, may table na rin. Okay. Bali 3 sa ibaba. 2 sa itaas. Okay na rin, pwede na rin. Yan. Pare-pares lang din naman to ng mga sukat. Yan. Dito naman tayo sa receiving area nila. Ito may receiving area nila. Pagdating daw dito nung mag-aantay. Mag-aano ng mga book. Pwede rin daw kumain dyan. Aspertegi. Kuya, yung kausap ko kanina. Ito naman tayo sa CR. Bali 2 bowl. 2 doon, 2 din dito. So, nasa pa rito. Okay. Shower din.
Yung mga stove nila, libre magluto rito. Kaya wala lang kayong problema kung dito kayo. Dadali nyo na lang pagkain. Gamit panluto. Ito yung hugasan nila. Ito shower din. Okay. Pare-parehas ng ano. Ganda. Maraming shower nila. Ito naman ang entrance nila. Mula ro sa highway, dire-diretso ka lang. Ang dulo nito, itong tumbok ng gitna to. Ito naman ang pitching tent area. Yan, kung saan kami nakaano. Pitching tent. Medyo hindi ganun kalakihan, lalo pag sa huli, punuan to sigurado. Yan. Ito yung sa amin. Tent namin. Ang pitching tent naman nila ay 450 per person. Yan, ang laking bagay pag pitching tent na laki na matitipid mo. Kaya ako talaga mas preferred ko na lang magano ng mga ng tent para pag ganito malaki matitipid mo. Isipin mo kung hindi wala akong dalang tent, di 3,000 saan babayaran namin, diba? Di ano lang, 1,000 lang, laki na natipid. Diyan ako natulog sa duyan. Kaya kung katulad nyo ako na budget meal lang din, better advice ko sa inyo, bumili kayo ng tent. Ang laki ng matitipid nyo guys. At saka ang laki ng advantage din. Kaya kami nag walk in lang, wala kaming booking. Makakaano ka, pasok ka pa kahit wala nang available na room. Yan ang ano. Kasi ito nga may mga pitching tent. Yung pa pala sa kabila pa pala, yun o, pwede rin pitching tent din. Ayun, ang laking bagay. Pag naka-tent ka, bukod sa makakatipid ka na, makakapasok ka pa rin kahit punuan na yung mga room nila. Nagsaing na muna kami, luto ng kanin, pati ulam mamaya. Para mamaya tuloy-tuloy na. Puro ligo na lang yung gagawin namin. Tapos sa launa, sibat na, uwi na. Mga pads, sobrang lino ng tubig mga pads. Napaka ano pa ng buhang pino. Grabe pino. White sand. Sarap. Grabe.
pads, grabe ang linaw ng tubig, ang sarap maligo. May papakita lang pala ako sa inyo. Makakatulong sa inyo to kung gusto nyo lang. Tuwalya, napakaliit oh. Ito lang siya. Yan oh, tignan nyo. Napakaliit. Oh. Pero tignan mo naman, bagay na bagay to sa mga pan-travel talaga, especially sa mga motovlogging kasi walang space na paglalagyan ng mga ano eh, maliit eh. Pero ito siya pag nilabas. Kaya okay to pan-travel. Yan. Pwede naman tapis. Isipin mo, ayun, sakop lahat oh. Tapos ang bilis niya pa matuyo. Diba? Ganda niya, maganda. Nature hike. Mura pa. Hindi siya bulky, maliit lang siya. Ayun oh. Pwede pa gawing sapin. Diba? Bilis lang siya mapagpag. Okay siya mga pads. Yung link lalagay ko na lang dyan sa comment section. Kaya may ino-offer din pala sila rito na kayak. Ayan, kung makikita nyo yan, ay gamit ng mga bata. Nasa gitna. Ayan, kayak yan. 500 daw yan. Good for 1 hour, 500. Pwede na rin. Ayan sila kuya. Oh. Kakayak din. Oh. Ganda rito. Grabe. Babaw pa. Pang ano talaga siya sa mga bata. Ideal siya. Hindi siya ganun kalalim. Sobrang linaw ng tubig at pino talaga yung buhangin. Yun lang may mga bato-bato, ingat lang. Pero hindi naman siya, dahil makikita mo naman. Grabe. Sobrang linaw. Panalo to. Panalo to mga pads. Kakayak sila madam. Yan. Madam. Diba? Magkano yung ano, salbabida pag inarkila? Di mo alam? Yung kayak magkano? 500. Eh, ang salbabida? Hindi namin alam. Ah, di alam. Oh. Sandaan! Yung kayak, 500. Ito, yan, oh, 500. Ilang oras yan? 500? 1 hour? Ayan, ito. Naparentahan nila ito rito. Ah, yan pala siya. Parang salbabida rin, ano? Guma. Goma. Di hangin, nakala ko, ano. Okay. 500. Ang daming isda. Ang dami isda pa do. Mga pads, oh. Nandito ang baso. Out kay Jerry plus Jerry. Ayun, bawat na tayo mga pads. Kain na, sabay sibat na. Okay na yun. Dahil malayo pa ang uwi namin. Yun, kain muna kami mga pads. Tapos kumain, bounce na. Kain mga pads. Pala pads, maganda yung nabili kong plato. Kahoy siya. Hindi ka pwede ng mantika, madaling hugatan. Tapos may mga divider siya. Kunyari, gawa ka sa usapang toyo at saka ketchup, halimbawa. Yan. Isang plato lang hawak mo, nandito na lahat. So yun mga pad, dito na natin tatapusin ang ating video. Kung nagustuhan nyo po ang aking video, please pa-subscribe naman po ng aking YouTube channel at Facebook page po. Yun lamang po, maraming salamat po.